Hello po. Magandang hapon po sa ating mga kapatid. Ako po ay narito sa inyong harapan. Nagmula po ako sa Mauban. Akin lang pong testimony sa inyo yung buhay ko noong ako'y wala pa at sa ngayon na narito na sa piling ng ating Panginoon. Noong po una, ako po ay laging ako'y Katoliko at kami po ay naninirahan sa isang barangay sa malayo dito sa kabayanan ng Mauban. Dito po ay second ng linang ng Mauban. Second to the last po ng barangay ng Mauban. Kami po noon ay naninirahan doon sa aming barangay at tuwing pong araw sa loob po ng isang linggo, ako po ay umuwi ng bayan para po maghatid ng pagkain sa aming mga anak na nag-aaral sa bayan. At doon ko po nararamdaman na noon pa po, hindi pa man ako Adventist, hindi na ako pumapayag na ako ay uuwi ng bayan na hindi makakapunta ng bahay-simbahan. Ito po ay sa bahay-simbahan ng Katoliko. Kahit po ito ay hindi araw ng linggo, ako po ay pumupunta sa chapel at doon po talaga ako lumuluhod para mag-pray sa ating Panginoon. Kaya po nung pong 2012, kami po ay nasa bayan na noon kasi po ay grade 4 ng aking mga anak at sabi po ng mga teacher noon sa amin sa barangay, iuwi nyo na ang inyong mga anak sapagkat medyo hindi naman po sa pagbubuhat ng po. Ito po ay may mga ulo at matatalino. At sabi po ng teacher doon, na ngayon po ay nasa na rin po, Doña Aurora, sabi ni Ma'am Susan, ate, pwede bang iuwi mo ng iyong mga anak? Kasi ang ating mga kabarangay ay medyo daw po, parang sabi nila, lagi na lang kayo yung nasa unahan tuwing graduation. At ang mga anak mo ang laging puno ng ay di, sabi ko naman, parang hirap naman po na mag-uwi ng mga anak sa bayan, lalo kami po ay ganito lang ang pamumuhay. Kami po noon ay linggo-linggo ay nag-uuwi lang ng saging na saba. Para po yun po yung maging pangbigas at pangulam namin at naiiwan sa mga bata. Bagaman po ay ganun ang hirap, subalit sabi nga po, naniniwala naman ako na sinasabi sa atin po na ang Panginoon daw po, basta tayo tumawag, tayo po ay laging pagbibigyan. Kaya po, yun po ang aking karanasan. Kaya po, noong 2012, umuwi po kami at doon na nga po nag-aaral ang aking mga anak. Lahat po sila ay iniuwi ko na. Sabi ng mga tipag ko, dito na kayo sa bahay kasi wala namang kasama ang aming bianan. Eh di kami po mag-asawa at yung aking mga anak, iniuwi ko na po lahat. Hindi po pala lahat kasi may naiwan po akong isa doon sa amin sa barangay bilang nangangasiwa po ng aming tahanan. Subalit ito pong batang ito ay graduate na ng grade 6 at siya po ay naiwan doon. At ito pong mister ko, sumunod na rin sa aming mag-ina sa bayan. Doon po nag-umpisa na ako po ay mga tulong, maglaba, maglinis ng bahay. Subalit sabi ko, Panginoon, ganito na lang po ba ang buhay ko? Sabi, umiyak talaga po ako hanggang sa nakilala ko po yan sina Ate Linda, sina Ate Cora. Yan po ang naging kaagapay ko hanggang po sa natuklasan ko na yung aking pangatlong anak, may scoliosis po siya. Kaya po, sabi ko, doon po ako na lalong nagulumihanan. Sabi ko, sobra naman pong hirap ang dinaranas ko ngayon. Subalit, Panginoon, alam ko po na nandiyan kayo at hindi mo ako pababayaan. Kaya po ang nangyari, tuloy lang po ang araw-araw mong ganong pagtatrabaho kay Ate Minda at may iba po akong mga napapagtrabuhan ng mga kaibigan. Hanggang sa dumating po ng araw na natuklasan ko may scoliosis yung aking Beverly. Lalo po akong subalit yung pong pagsubok na yun, dito ko napatunayan na talaga pong lalo akong napapalapit sa ating Panginoon. Dahil gabi-gabi po talaga, hindi po ako natutulog na hindi ako naiyak. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, gusto ko pong gumaling ang aking anak. Kaya po yun, nagpatuloy po hanggang po sa nakilala ko ang missionary, sina Sister Venus. Ito po ay kasama ng 100 missionary natin.
Yun po ang siyang naging kaabang-gabay ko na tinerapi ng ilang buwan si Nini. Subalit hindi po siya nagtagumpay na umano. Subalit patuloy lang po sa Panginoon. Hanggang po sa yun, nakilala ko si Sister Cory na isa rin po siyang ano. Sabi niya, Sister, patuloy lang. Tapos po yun, sabi ng Sister Venus, ate, wala kang saktan, sabi ko po, habang tineterapi yung anak ko, sabi ko, ano pong ano ko sa inyo, maiganti, dahil tineterapi yung anak ko na wala naman pong kabayaran. Sabi niya, ate, ang hindi kabayaran ang hinihingi ko sa iyo. Kung nais mo talaga na mag-ano sa aming pagsiservisyo, sumimba ka sa amin. Sabi niya gano'n. Sabi ko, saan po yung sa inyong sisimba? Sabi niya, araw po ng Sabat yun. Doon po nag-umpisa. Hanggang po sa dumating nga yung pagpapasya, isang buwan. Sabi ko doon sa mga anak ko, mga anak ako isisimba. Sabi ng mga anak ko, sisimba ka namin araw ng Sabat. Tapos, ganyan ang bihis mo. Di ba kapag tawanan ka lang doon? Sabi ko, bahala na kasi ang Panginoon naman, di naman ang Panginoon nag-aano ng tao. Basta lumapit sa Kanya, tatanggapin tayo, di ba? Sa madaling salita ako po ay sulo talagang sumimba. Na ang bahay-sambahan pa po na ng Mauban ay napakalit lang po. Na para po lang siyang bahay na ano. Subalit, nung dating ko po doon, talaga po doon sa huli, binalikan po agad ako ng isang kapatid. At sabi niya po sa akin, Sister, salamat, nandito ka. At sina Sister Venus po noon ay umalis na, nagpaalam na. Parang nasabi niya po niya sa akin, Sister, basta patuloy ka lang at alam ko na ang iyong anak ay gagabayan kayong mag-anak sa tulong ng ating Panginoon. Kaya po ako ay narito at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Ngayon pong nabanggit ko na si Beverly, sa ngayon po ay siya po ay isa ng guro sa Macalelon. Kaya po isang blessing sa amin. At ako po'y natutuwa dahil ang Panginoon hindi nagpapaubaya. Sa ngayon po ay patuloy po akong naglilingkod sa ating Panginoon. Kasama po ang care group namin ni na Kuya Jun na nagsisikap na magkaroon ng care group. Kami po ay tuwing Wednesday dahil mula po nung mag-pandemic, medyo po ba nalibang yata ang ating mga kapatid na sa online. Kaya po sa bahay-sambahan, bihira na po sa Wednesday po ay ano. Kaya po napagkasundo namin sa Mauban na care group pa rin po. Bawat bahay-bahay po ay kami ay doon nagtitipon-tipon tuwing araw ng Miyerkules. Kami po ay may 4 na grupo. Kami po yung first group. Tuwing Miyerkules po talaga po kami ay hindi naman kami nawawala ng pag-ano sa bawat tahanan. Dahil sabi nga po sa ating lesson ngayon na kinakailangan tayo ay bago tayo humayo sa malayo, tumawid sa ibang ano, ang family po muna natin. Inaamin ko po sa aking sarili na sa family ko po ay may isa pa po akong hindi napapabautismuhan. Kaya po, natutuwa po ako na tuwing Miyerkules kami po ay nagsasama-sama na nag-care group, hindi lang po sa aming tahanan. Sa amin pong bawat grupo kami po ay nag-care. Ngayon po, tuwing pong araw ng Sabat, kami po naman po ay may Sabat school ng mga kabataan. At nangyayari din po tuwing araw ng Sabat ng hapon, kami po ay nagdadalaw sa mga tahanan. Bukod pa po yung pinag-care namin mga kabataan. At doon ko po nararamdaman na sa dami ng pagsubok na nararanasan po ng bawat isa sa atin, huwag lamang po tayong humiwalay sa ating Panginoon ay talaga pong siya'y tumutugon sa bawat ano natin. At isa pa rin pong karanasan ko na before pa po nitong tayo ay I will go, meron pong bagong lipat sa aming tahanan at yun po ay sinikap kong i-care sila at ako po'y natutuwa at isa pong kabataan ang aming tumanggap sa ating Panginoon. Ito po ay lagi namin kasama, siya po ay nandyan, si John Paul Rupalo. At yung pong kanyang lolo at lola ay patuloy ko pong kinecare hanggang sa aking makakaya. At umaasa po ako sa tulong ng ating Panginoon na sila po balang araw ay makakasama natin sa paanan ng ating Panginoon. Yun lang po at maraming salamat.